Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone and welcome to another video. Mga kabasketball, hindi ako magbabalita ngayon pero magre-react ako dito sa latest na sinabi ni Tab Baldwin dahil malapit na ngang magdesisyon itong si Kai Sotto at mukhang pipili na siya ng kanyang lalaro ang team doon sa EuroLeague. Sabi ni Tab Baldwin, hindi pa rin daw magbabago yung kanyang advice kay Kai Sotto na ang best decision daw ni Kai ay ang magstay sa Pilipinas at hindi pa rin daw niya babaguhin yung stand niya na yon. Ang ginigit ni Tab Baldwin, mga kabasketball, ay baka raw hindi naiintindihan ng mga tao kung gaano kahirap sumabak sa isang lugar tulad ng Europe, lalo na para sa isang bata katulad ni Kai Sotto. 5 na mga kabasketball ang teams na gustong kumuha kay Kai Sotto sa EuroLeague. At habang ang mga basketball fans, ang media, at ang mga karamihan sa mga players ay ine-encourage si Kai na pumunta na nga sa Europe, kabaliktaran naman itong si Tab Baldwin. Ayon kay Baldwin ay sa Pilipinas daw makukuha ni Kai Sotto ang progresong kinakailangan niya para siya ay mag-develop. Dagdag pa ni Baldwin na kung pupunta siya ron bilang isang professional player, ayun daw ang mainam. Pero kung isang bata lang siya na kinakailangan pang mag-develop at kailangan matutukan, ay dapat daw dito na lang siya sa Pilipinas kung saan magagawa iyon. Kasi sabi ni Baldwin na pag pumunta siya roon ay ibibigay niya yung kanyang skill sa isang team. Kumbaga, gagamitin siya ng team para sa kanilang kapakanan. Kumpara mo sa Pilipinas na ang maibibigay sa kanya ay ang isang development program para ma-improve siya. At hindi yung siya ang magbibigay ng kanyang serbisyo para sa kapakanan ng isang team. Hindi ako sang-ayon dito mga kabasketball kasi last year lang ay sinabi ni Tab Baldwin na kung pipili man siya between America at saka sa EuroLeague ay dapat piliin daw niya ang EuroLeague. Kasi ang EuroLeague ay nakafocus sa development ng isang player para kung sakaling magka-interest ang NBA ay syempre bibili ng NBA yung kanyang kontrata ron sa EuroLeague. Malaki ang kikitain ng EuroLeague at makikinabang din ang player. So win-win situation. Kaya bakit ngayon ay nag-iba na ang tono ni Tab Baldwin? Tsaka isa pa mga kabasketball, bakit itong mga NBA players na nagsimula sa EuroLeague, hindi ba sila nag-develop ng maayos? Ang babata nila nung sila'y maging mga professionals. Tsaka ang isa pa, paano mo mabibigyan ng magandang kompetisyon si Kai Sotto? Oo, nandoon yung training, nandoon yung malasakit, pwede mo siyang i-develop as a person, tsaka yung kanyang pag-aaral ay matututukan. Pero paano naman yung mga kalaban? Alangan namang magdala sila ng maraming 7-footers para makalaro ni Kai Sotto. Ang tanong ko lang mga kabasketball ay ano bang pinanggagalingan ni Tab Baldwin? Bakit ba niya pinipigilan si Kai Sotto na pumunta ng EuroLeague? Ito ba ay dahil sa Ateneo? Dahil nitong nakaraan ay natalo sila ng NU Bulldogs. Kahit wala namang 7-footer ng NU, at talaga namang itong si Kai Sotto ay hari sa loob. Dahil laging double-double, nasa 2020s, pero talo pa rin sila. O baka naman ang SBP kaya ang nasa likod nito. Baka ayaw nilang umalis si Kai dahil baka hindi magamit sa mga competitions ng Batang Gilas at maging sa Gilas Pilipinas, sa seniors mismo. Sana naman wag nilang pigilan at wag magkaroon ng mga makasariling motibo sa pagpunta ni Kai sa EuroLeague. Dahil once in a lifetime lang ang Pilipino na may ganitong height at may ganitong talent. Sana nga makarating siya sa NBA. Pero kayo mga kabasketball, ano ba sa palagay ninyo? Anong masasabi nyo dito sa issue na ito sa patuloy na pagpigil ni Tab Baldwin sa paglalaro ni Kai sa EuroLeague? Sulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba mga kabasketball. Like or share this video and don't forget to subscribe to this channel. This is iSport Zone.